Ang Honda Philippines, dati-rati wala yon sa market. So, ang nangyari, yung Hapon, nagpapadala lang siya ng mga produkto sa Pilipinas. 1990, pumasok ko ng 88, 1990, naka 14,000 kami. So, yung pagdating ng bagong presidente, sabi niya, total, magaling ka naman sa power product, hawakan mo rin ang motor. So, doon ako napasok sa motor. Doon na nag-umpisa ang krimen. 1990, alam mo, number 4 ang Honda. Number 1 ang Yamaha noon. Pangalawa is Kawasaki. Pangatlo is Suzuki. So nag-aaway kami ng Suzuki at Honda sa number 4 na place. Grabe sir, no? Nag-twist talaga yung panahon, no? From number 4, naging number 1 ngayon. So sir, ano yung nakikita mo in the future pa na about sa motor na mangyayari? Kaya sabi ko, papunta na tayo na... Hello, good morning, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Lalo na sa mga viewers natin ngayon. Guys, nandito na naman tayo. Yung mga viewers natin all over the world. At hindi lang sa Pilipinas. At saka marami tayong viewers ngayon. Of course, may kaibigan na tayo dyan sa New York, sa US, at saka sa iba-ibang lugar. Lalo na sa India. Kaya lang hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. Alright, so guys, nandito na naman tayo sa panibagong podcast natin. This is podcast number 4. Pag-usapan natin guys, ang isa sa guest natin ngayon, kung walang iba na matagal ko nang kilala at saka mentor ko rin to at saka dati kasi hindi ko to malapitan kasi sobrang, alam mo na, nasa lang tayo, nung nag-XRM lang tayo noon. Tapos ngayon, hindi ko akalain guys na nakausap ko na siya in person. And minsan, tanungan ko siya kung ano yung mga problema natin tungkol dun sa motor. Guys, pakilala ko sa inyo ang kaibigan natin na nandito ngayon, Sir Aher Kyocho. Sir, pwede mo i-introduce yung sarili mo? Hi, good day and good evening everybody. Ako si Mr. Kyocho. Filipino ako. Sometimes they mistake me for a Japanese, but Ilocano ko by birth and Bisaya pod, so I can talk in Bisaya sa inyong tanan. So karon, now I'm with Sandro, and yun na nga, inimbita niya ako dito sa kanyang podcast para magkwento tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa industry. Okay? So karon, ang topic namin is paano na-introduce ang XRM sa Pilipinas. Yes sir. Before that sir, marami pa akong tatanong sa iyo. Okay. And nabanggit mo kanina yung apelyido mo Kyocho. Guys, akala ko talaga is Hapon si sir eh. Mm-hmm. Oo. So, kung apelyido sir parang Hapon, marunong ka ba din mag Nihongo? Yeah, it's Koshidaki. Koshidaki. Konti lang. Okay. So guys, marunong din pala. At saka hindi lang marunong mag Nihongo, marunong din siyang magbisaya. Sir, before natin i-tackle yung yung motorcycle world mo at saka yung history mo about motorcycle. Sir, ito napaka-importante to eh kasi mga viewers natin ngayon, marami din mga Bisaya, marami din Sir, paano ka marunong magbisaya? Kaya ako ang tatay sa una, gikan mi og Pangasinan, so Alaminos, Pangasinan. Then my father was assigned in Davao. He was employed by the then engineer Season, the district engineer sa Mindanao. So ang akong tatay, marong gikuha siya to manage the logging company. So that's the time na at 4 years old na-assign kami sa Mindanao. And until my second year high school, before the martial law. Si Sir Mike mo Bisaya ha, guys. Pwede gid mo magstorya ni Sir Aher nga straight nga Bisaya. Okay? So Sir, siyempre nandito na tayo. Ang atong isgutan karon is motor gyud, no? So kibaw ko nga mas marami ka ng experience talaga all about the motor. Pero si Sir Aher, nagmumotor ba kayo Sir dati? Dati, actually, hindi ako nagmumotor. Natutulong ako dahil employed ako ng Honda. So, I was forced to learn motorcycle riding. Yun. At saka si Sir, naging former vice president ng
Honda Philippines and at that time. And then ako noon, isa motocross rider ako nung panahon na yon, under ng Honda at that time. And then narinig ko na yung pangalan ni Sir Hen. Anyway, sir, ganito. Pag-usapan na natin yung motor. Sir, paano ka napunta from siyempre galing ka sa yung course mo is engineer, no? So paano ka napunta sa motorcycle industry? Pwede mo ma-share sa amin, sir, kung paano yun? I started merong headhunter noong una kasi I started with the engineering company, technical sales. So ang binibenta ko dati is mga generator, engines at saka farm tractors. Then there was a headhunter na naghahanap sila ng power products na manager to sell Honda na power products. So at that time, nung kinukuha ko nung headhunter, sabi niya, would you like to be employed by a motorcycle company? Sabi ko, ha? Motorcycle company? Tapos sabi niya, based in Pasig. So at that time, ang alam ko, yung motorcycle company na sa Pasig, yung Suzuki. Yung pala, yung kanilang head office, yung Silver Tree, doon ang head office ng Honda. Magkakatabi sila ng Suzuki, sir? Yung planta ng Suzuki, katabi. Planta ng Suzuki. Pero okay. yung head office, yung opisina, nandun lang sa Silver Tree, sa may DAP, Development Academy of the Philippines. So, nung in-interview nila ako, magbebenta ako ng mga engines, mga generator. So, coming from that industry, sabi ko, pwede naman. But when I was employed already, so yung pala, talagang Honda motor. Ang mga makina nila from 100 horsepower, naging 3.5 horsepower to 10 horsepower. So itong panahon na to, sir, wala pang masyadong motor. Actually, ang industry ang liit-liit lang nun. Okay. Liit-liit lang nun. So, yun nga, nag-start ako sa power products. Sabi nung hapon sa akin, sige, gusto ko magbenta ka ng power products, and at that time, ang target at that time is 4,000. So pagpasok ko, sabi niya, within 3 years dapat gawin mong 12,000. 12,000 units. Wow, so dami nun. Ang dami nun. So, dami. Siyempre, pinag-aralan ko yung market, bakit ganito. So, ang karamihan pala ng customer nila ay mga farmers. So pag bibili sila ng makina, bibili pa sila ng mga equipment other than the makina sa iba-ibang vendor. So ang ginawa ko noon, dahil engineering din ang Honda, marami silang R&D. So gumawa ako ng mga equipment na isa na lang ang pagbili. Makina, equipment, yung thresher o kaya water pump. Pagbili mo, assembly na. So doon dumami ang aking benta, dumami yung dealer, at saka in-implement ko yung trip. Kasi at that time, yung mga dealer hindi pa nakakabiyahe dati. And I want them to learn how to sell those equipment. Sir, ikaw pala nagpauso nun, sir, noong panahon na yun. Hanggang ngayon, hanggang ngayon na gagamit nila yung style na yan. Kasi ang purpose ng trip nun is to educate the dealer kung sino si Honda, kung maganda ba yung production niya, at mga dealer sa ibang bansa para makita kung paano sila nagbebenta ng produkto namin. So eventually, after 3 years, nahit ko yung 3 times. So from 4,000, naging 14,000. So ang Honda Philippines, dati-rati wala yon sa market. Yung kumbaga ang pangalan mo is, yung Honda Philippines, nakalagay lang siya sa other countries. Sir, may nakita pa ako, sir, yung Honda Mariwasa. Actually yun ang unang distributor. So pero ang binibenta nila is more on motorcycle yon. Motorcycle na yon. Kasi ang Mariwasa dati is kay Cosseteng yon. Naging franchisee sila nung Honda motorcycle. At the same time, iba-ibang produkto na Japanese. So nung nagkaroon ng Asian crisis dati sa dollar, nawalan ng dollar ang Pilipinas. So ang nangyari, yung Hapon, nagpapadala lang siya ng mga produkto sa Pilipinas, tapos charge against yung capital investment. So after several years, nung nag-normalize na, ang laki-laki na nung nai-advance nung Japan. So basically 91% na ang pag-aari ng Japan. Oh. So 9% na lang yung Pinoy, na-dilute na.
Okay. So nung pagpasok ko, Honda Philippines na siya, hindi na siya Honda Mariwasan. Okay. So after 3 years nga, 1990, pumasok ko ng 88, 1990, naka 14,000 kami. So yung pagdating ng bagong presidente, sabi niya, total, magaling ka naman sa power products, hawakan mo rin ng motor. So doon ako napasok sa motor. Doon na nag-umpisa ang krimen. Oo. So 1990, alam mo, number 4 ang Honda. Okay. So at that time, sir, sino yung number 1? Number 1 ang Yamaha noon. Yamaha. Pangalawa Tapos, is Kawasaki. Kawasaki. Pangatlo is Suzuki. Honda. So nag-aaway kami ng Suzuki at Honda sa number 4 na place. Third and fourth. Grabe sir, no? Nag-twist talaga yung panahon, no? From number 4, naging number 1 ngayon. Oo, pero it was a long journey talaga. Kasi during that time, ang market natin basically is tricycle market. Tricycle. Yes, naalala ko yun. Oo. 90% tricycle, tapos karamihan 2-stroke. Honda lang ang 4-stroke dati. Oo. So, ang inaayawan yung 4-stroke dati, sir. Kasi 2-stroke talaga. Yun. Yes, hirap ayusin pati. Sir, pati ako, sir, may experience ako niyan. Kasi nung time na yun, nung nigaraluhan ako ng mama ko, Honda ang binigay, yung XL 4-stroke. Ayaw ko noon kasi ang uso nung time na yun 2-stroke. is 2-stroke yung DT. So, anyway, sir, to make it short naman, anuhin na lang, i-shortcut natin, no? Paano pala yung XRM, sir? Balita ko, ikaw daw ang behind that XRM. Bakit naging XRM yun? Kasi nung first na XRM na nakita ko, talagang nung una ay hindi ko maintindihan yung forma niya. Parang flying mantis, parang ano siya, hindi siya parang iba eh. Pero kung tutusin mo sa present ngayon, siya pala yung totoong adventure bikes. So sir, pwede mo ma-explain sa mga viewers natin na tungkol dun sa XRM? So, ang backgrounder nun, di number 4 kami. So, hindi kami pwedeng mag-number 1 kasi ang sikat nga is 2-stroke at saka tricycle. So, sabi ko, nung dumating yung another boss uli, sabi niya, gusto kong maging number 1. So, at that time, paano ko magiging number 1 ang market tricycle? So, doon namin inintroduce yung tinatawag na solo ride. Solo ride. So, sabi ko, para magkaroon ako ng panibagong increase ng benta, hindi ako makikipaglaban sa 2-stroke market. Hindi ako makikipaglaban sa tricycle. So, at that time, nung pinag-aaralan ko yung market, karamihan ng mga bata na gustong magmotor, hindi sila makabili ng tamang motor kasi ang mabibili nila pang-tricycle. Oh. So, ang image nila, it's either tricycle driver, collector, delivery boy. So, maski na marami silang pera, hindi sila bibili. Okay. At saka ang uso nun, motocross. Yes, sir. So, kung bibili ka, motocross ang mabibili mo. So, ngayon, ang ginawa namin doon, nag-introduce kami ng mga solo ride, which is yung mga cab. So, mga C70, C100. So, kung napansin nyo dati, early 90s. Early 90s, yes. No, kinuha namin si Gretchen na modelo. Tapos meron kaming ni-launch na Miss Trendy. Yes, naalala ko yun, sir. Parang scooter type yun, sir eh. Na underbone. Moped yun. Moped, yes. Motorized pedal. Ang problema lang noon, yung modelong yun, galing kasi Europe yun eh. Inintroduce yun sa Belgium. Inintroduce namin sa Pilipinas. Ang problema, maliliit ang mga Pinoy. So, hindi abot. Hindi abot. Okay. Hindi abot. At saka yung model niya, sir, matangkad eh. Matangkad. Si Gretchen eh. Oo. Tapos si Gretchen, ang nangyari, si Gretchen ang sumikat. Hindi yung modelo. Grabe, Tapos, no? ang karamihan bumibili noon yung mga GRO at that time. Kasi, siyempre, Gretchen, gusto nilang parang si Gretchen sila. Bumibili sila noon para may pangsundo sa kanila ng kanilang mga boyfriend. Kasi alam mo na mga GRO at that time. So, sir, yun yung service ng boyfriend nila para na sunduin sila lalo na sa gabi. Okay, so, good. Basically, flop yung modelong yon. Although mura, hindi akma. Okay. So, nung sinabi nung bagong presidente na dapat maging number 1 tayo, so nag-scout kami ng mga modelo sa other Asian countries. So at that time, putok na motorsiklo sa Thailand. So Thailand, they have the same weather, same build,
pati yung economy pareho at that time. No? At saka yung mga mukha, sir, halos Mukha, pati iba lang yung salita. Iba lang yung salita sa Oh. Wadikap. So, harikap, laikap, talap, mga ganun. So, gano'n ang nangyari. So, doon namin kinuha yung C70 at C100. So, nagkaroon kami ng inroads. So, pero, hindi talaga siya nag-fly kasi hindi pa siya, parang inadapt lang namin yung culture ng Thailand. So, hindi siya applicable para sa Pilipinas during Hindi that time? pa siya applicable at that time. Okay. Kasi pag nakikita mo yung mga Thai, gusto nila payat, slim. Kasi matraffic sa Thailand. Dapat madaling madaling ilusot. So, ang nangyari, we have to study for another model. So, ang nangyari, swerte din lang kasi yung boss ko dati sa Power Products, na sumikat din siya dahil number 1 kami sa Power Products sa Asia, na-promote siya as Managing Director. Nung na-promote na siya as Managing Director, nagpunta sa Pilipinas. Tapos nakita niya ako na nasa motorsiklo na ako. Sabi niya, Mr. Kyocho, you're also handling motorcycle. So, what can I help you? So, sabi ko, kailangan ko ng isang modelo. Sabi niya, okay, don't you worry. Yung R&D pinapunta sa Pilipinas. Ano to, sir? Hapon to? Oh, mga Hapon. Okay. Nagpunta sa Pilipinas. Talagang tinutukan yung yung anong gusto mo. Tulungan ako. Okay. Good. Ganda. Nagkaroon kami ng survey. Lahat. So, magmula bata, babae, matanda. So, in-interview namin lahat yon. So, yung mga babae, syempre gusto nila scooter. Gusto nila yung cab kasi madaling sakyan. Parang Gretchen style or trendy. Pero yung mga lalaki, gusto nila yung pang motocross. Image ng motocross. Yes. So, at that time, hindi ko pa nga alam kung ano yung pagkakaiba ng naked, ng sports. So, pinakita sa amin. So, pinakita namin sa mga tao. Ang ginawa namin noon, nag-interview kami sa Taytay kasi nandun yung maraming nagsosolo. Taytay. Taytay Rizal. Ganun, sir. So, doon talaga yung sir, yung parang motorcycle at that time. So, okay. Sa Metro Manila. Okay. Tapos sa Dumaguete kasi nandun yung karamihan ng mga ikono ang tawag nito sa C70. Yung parang Gretchen yung dating. Gretchen. Tapos punta kami ng Cebu, nandun naman yung mga XR. So mga motocross guy. Kasi sikat ang motocross. Yes. So pag ini-interview mo lahat, ang common is gusto niya image ng enduro o kaya off-road. Okay. Tapos pagka tinatanong mo, bakit mo gusto to? So ang sabi ng mga Bisaya sa akin, kasi sure, dali ragun makakuha og chicks. Dali ra makaangkas. Pagka kayo ng motor niya, gwapo daw siya. Feeling gwapo. So yun yung basihan. Pero at that time, nung pinapakita namin, kung bibilhin mo to, kailan mo to bibilhin? Sabi niya, sir, mga 3 years pa. Bakit 3 years? Kasi mahal, sir, magpag-iipunan ko pa. So magkano yung presyo nung time na yun, sir? Ang image nila sa presyo nung off-road is 170,000. Mahal na rin ang panahon. Diba? Pero sabi ko, paano naman makakabenta? Ang ating minimum wage noon is 6,000 lang. So pag kino-compute mo, bago sila makabili ng C70, times 6, kasi 36,000 times 6 pa. So mag-iipon sila ng 6 na buwan na walang kain, walang basta para makabili. So naghanap kami ng modelo na pwede sa ganung presyo. So may nakita kami sa Thailand, yung Smile ang pangalan. Smile, ito yung sir? Pero cab. Anong itsura nun, sir? Yung parang cab din. Parang Honda Dream, mga ganun. Parang ganun. Okay. So Smile, maliit. So ang ginawa nung mga designer, kasi based doon sa interview na gusto nilang off-road. So parang hinati namin ng katawan. Sa likod, cab, sa harap, off-road. So XR o XLR. O XL. So nung lumabas, sabi ko, ang pangit naman nito. Parang yung praying mantis. Yes, yun din ang sir, impression ko ng motor. Parang mantis. Pero sabi ko, ito yung lumalabas na interview So ginawa namin yon, interview uli. Okay. So sabi namin, ito, pwede na ba to? Sabi nila, okay yan, sir. Saan mo ba to gagamitin? Sabi niya, gagamitin ko pang off-road, pang suroy-suroy. Ano ba? Pang pogi-pogi. Pogi-pogi, pang sundo. So, sabi namin, kung ganito, hindi pala dapat ganito yung design. So, pinine-tune pa namin.
Tapos yung presyo ang isa mga challenge kasi hindi sila makakabili nun eh. So ang namin is ibinago namin para kangkab na. Pag ganito ang presyo, bibili ka ba? Sabi niya sa 75,000 baka pwede na siyang bumili. Pero kung 50,000 to 60,000, Bibili ka agad. bibili ka agad. Oh, O, di ba? grabe, no? So ganun ang lumalabas sa Tapos ang gusto niya is anong tawag? Unisex kasi ang gagamit daw nanay niya, tatay niya, kapatid niya, Mm. tiyo niya lahat. So So parang all parang around, family. all around bike na pang family. pamilya. Oh. Family. Pero pang trail. Parang family trail. Mm. So yun yung term na yun na na-invento rito sa Pilipinas. Pero grabe sir, no? Sa isang motor, isang pamilya ang Isang gagamit. Pilipinas ang gagamit. Kasi Grabe, pag no? nakita namin sa Dumaguete, ang lahat ng bahay, pag sinurvey mo yung mga bahay doon, may 2-3 motor. Okay. Tapos kanya-kanya sila ng gamit. Yung nga si ate, si kuya, si nanay, si tatay. So pang pamilya. Pang pamilya talaga. Okay, so para maging mubo lang ang presyo, pang pamilya. Mm. So cab, pero itsurang trail sa harap. Itsurang pogi na Oo. pang motocross. So anong nangyari, noong final na, 50 to 60,000 ang presyo. Pangalawa, pang pamilya. Hindi ito pang off-road talaga, kundi suroy-suroy, Suroy-suroy. sundo. And then pwede ring pang off-road konti. Oo, pang konti. Pero basically ang gamit is everyday. Everyday. Unisex. Okay. So noong namin, sige, ang aming tawag doon is XR Mini. Kaya pala XRM. Oo, pero So XR, yung M nun is mini. Mini. Dapat ang Ah. launching doon kasi ang palabas anak nung XR. Anak diba? ng XR. Oo, kasi the day before namin, kunyari next week ilalabas na namin. Sabi ko, kung XR Mini yan, alam mo naman mga Pinoy, ayaw nung mga maliliit, gusto malaki. Oo, sir. Tapos ang Pinoy maliit. Tapos gusto nila malaki. Basta ang gusto nila yung mura na astig. Di ba? So, paano kung magiging kuan? So, instead na XR Mini, sabi ko, XRM na lang, the Extreme Machine. Diba? So, ang ibig sabihin ng XRM talaga, sir, yung Mini. first is XR Mini. Tapos nung na-final na, wala na yung Mini. Wala na. Naging XR M. Extreme Machine. Extreme Machine. Yun pala yung meaning nun. Tapos ilalabas na. Ang susunod is presyo. Okay. Sabi namin kung 50,000 and 60,000 baka So sabi ko, hindi. I-launch na lang natin ng 49,995. Okay. Para below the 50. Yung threshold So kayang bilhin ka agad. ang image mo, 50,000, 60,000, tapos bigla mong below 50. Panic buying na yun. Panic buying na. So ang ginawa ko doon, sabi ko sa mga dealer, dapat i-launch natin to kasi ang aming study lumalabas na 17% of the total sweldo ang pwede nilang naka-allocate sa transportation. So dapat ang down payment niya below 2,000 at ang kanyang monthly below 2,000. Grabe, no? Oo. Talagang pinag-aralan, sir, no? Pati presyo, lahat-lahat, no? Pero, kumusta naman, sir? I think, isa sa mga successful bikes yun sa Pilipinas na talagang kumita ng husto. At first, hindi siya kumita ng husto. Pero, I think ngayon, sir, Bumenta ng husto. Bumenta ng husto. Oo, kasi at that time, ang market gross income lang namin doon, ay gross profit, 300 lang per unit at that time. Pero nung 2019, sir, naka 6 million units yung XRM. Na yun, malaki na yun. Siya yung pinakamaraming kasi nung benta nilabas talaga. namin yun ng 2002, biro mo, unang benta ko pa lang nung dealer convention, meron na kaming order na 10,000. Grabe, Pero no? ang production namin nun, 3,000 pa lang. Daming pogi nun, sir, daming papogi nun, Hirap nun. Mahirap talaga ibenta nun. Mahirap ang ibenta. So, nung nilaunch namin yun, dami pa namin pinaggagawa. Nag-create kami ng ladies club. So, alam mo ba ladies club nun? Ang ka-afford lang nun, mga teacher,
mga doktora, mga GRO. Hindi, GRO hindi na. Ay, hindi na. So, Mga ibig sabihin, sir, nawala na si GRO doon sa XRM wala na yun? na. Yung XRM, mga ang mga ladies club namin noon, nung umpisa matatanda. So, biro mo, bago ka mag-launch, dapat marunong ka magsayaw kasi ballroom dancing ang hilig ng mga matatanda dati. Grabe, sir, no? So, biro mo, ang tagal na yung panahon na yon, pero still yung XRM ngayon nandyan pa rin. Anyway, sir, ang ganda ng talaga nung kwento mo about the XRM. Anyway, yung XRM ngayon, sir, hanggang ngayon nandyan pa rin. Nandyan pa. Besides Mindanao. Tsaka nag-i-evolve na rin yung XRM. Napakaganda na yung, in fact, meron akong XRM, 2 nasa labas. Ginagamit ko pa rin yun. Then, sir, thank you about sa XRM. And alam ko, sir, marami ka rin, nabalita ko rin na marami ka rin natulungan ng mga dealer. Marami na rin mga dealer na yumaman dahil sa, alam mo yung mga tinuturo mo and then isinasuggest mo at saka alam ko meron pang isang dealer na malaking dealer sa buong Pilipinas na parang nabuo lang sa karaoke. John, gaano katotoo yan, sir? Pwede mo makwento sa amin yun, sir? Para at least naman malaman nung iba na nanood ngayon na about the motorcycle industry na ganun pala ang yung of course ang aming goal is maging number 1 na. Kaya lang ang Visayas noon is stronghold ng Yamaha yan. Kasi nandyan si Norque, sir, at saka si Sir Albos. Yun yung magkalaban ba kayo ng Sir Albos dati, sir? Magkalaban kami professionally pero we are friends. May kaibigan. Sa sa trabaho? Sa trabaho lang. Okay. So, at that time, Visayas is kulelat kami dyan. Okay. Of course. Pero nung parang swerte lang kasi at that time, yung sumunod kay Mr. Honda na presidente na nag-retire na, si Mr. Kawashima. Kawashima. Mr. Kawashima. Siya yung presidente na sumunod kay Mr. Honda nung nag-retire na si Mr. Honda. Teka, sir. Wait lang, sir. Sino yung si Mr. Honda, sir? Siya yung may Honda founder. talaga? Si Mr. Honda. Shuichiro Honda. Naging presidente siya dito sa Pilipinas, sir? Or sa Japan? Sa Japan. Sa Japan. So, okay. Mr. Shuichiro Honda, pag-retire niya, pumalit sa kanya si Mr. Kawashima. Ito yung founder? Si Mr. Honda. Oo. Tapos, nung nag-retire na siya, yung sumunod niya na protege, si Mr. Kawashima. Buti na lang siya, hindi naging Kawasaki. Kawashima. Kawashima. Then, another kwento yung Kawasaki at mamaya sasabihin ko bakit ako. Sige, sir. Ganyan. Okay. Dami kong kwento, ha. Marami tayong kwentuhan ngayon. So, si Mr. Kawashima gustong mag-bakasyon sa Pilipinas. So, at that time, meron ng Honda Philippines at yung Honda Cars Philippines. So, magkaiba yon? Magkaiba yon. Okay. So, yung presidenta ng Honda Cars, dating presidenta ng Honda Philippines. So, sabi nung Supreme Advisor, magbabakasyon ako sa Pilipinas. Sabi nung mga Hapon dito, maghanda tayo kasi darating yung ating Supreme Advisor. So, nag-combine forces ang Honda Philippines at saka Honda Cars Philippines. Okay. Para i-host si Mr. Kawashima. So, at that time, napili namin ng Cebu. So, doon kayo sa Cebu, sir? Doon kami sa Cebu. So, nagkaroon ng mga meeting sa Cebu. Tapos, nung nagkaroon ng meeting sa Cebu, dumating si Mr. Kawashima doon. So, at that time, kulelat kami sa Cebu. So, sinuggest ko kay Mr. Hasegawa, yung presidente namin natin na dapat meron tayong maging dealer dito sa Cebu. So, ang counterpart ng Honda Philippines at Honda Cars sa Cebu, si Mr. Borromeo. Si Max Borromeo. So, sila na yung sir? Sila na yung Honda Cars nung panahon na yun? Sila yung Honda Cars dati. Walang motorcycle wala pang dealer ng motorcycle? Meron doon, pero at that time medyo maliliit sila. Si Ranyola Motors? Ranyola at saka si upcoming nun si Jesus Oy? Mga ganon sila. Jesus Oy. Okay. So, pagdating namin doon, sinabi ko yun during karaoke na binulong ko kay Mr. Sigawan na sabihin kay Mr. Kawashima, sabihan si Mr. Borromeo na mag-dealer siya ng motorsiklo. So, sabi agad ng Mr. Kawashima, Borromeo-san, I want you to become Prince of Honda in the Visayas. Grabe, no? Sabi ni Mr. Borromeo, anong Prince? Okay, sir. Before that, sir, sino yun si Mr. Borromeo sa ngayon?
Sa Siya ngayon, yung, siya yung si Honda Motor World. and And after that, after my separation from Honda, nung nag-retire na ako, nag-multi-brand sila. Yun yung Motor Ace ngayon. so guys, yan na yun si Motor Ace. So Oo. ang founder pala ng Motor Ace, si Mr. Borromeo. Max Borromeo. Taga Cebu. Oo, taga Cebu. Oh, Bisaya sa sir. Bisaya lagi. Bisdak. Bisdak. Mo nang diha na siya nagsugod nga from one dealership starting sa Mandaue, tapos nagbutang mi sa Leon Kilat. Leon Kilat. Tapos nagbutang kami sa Cagayan de Oro, tapos Bacolod. Daghan. Pati kwan. So, Grabe sir, no? So, kung nasaan yung Honda cars, nandun din yung Honda Motor World. so yun na yung storya na naging from si Borromeo na yung distributor ng Visayas. At saka Mindanao. Grabe. At saka ngayon sir, ang laki na nila ngayon. Ang laki na nila ngayon. At saka ngayon sir, meron na silang bago din. Sa kanila na yung na KTM. KTM. Di ba? Grabe, no? Shout out natin yung mga mga taga Cebu. Mga taga Cebu, mga bisdak. Okay sir, so yun na yun sir, no? Sa XRM sir, no? Grabe talaga yung at saka yung dealer na natulungan mo. Sir, sa ngayon sir, sa present, ano ba yung mga future natin ngayon? Saan ka na connected ngayon? And sir, baka ma-sponsor na mo yung namin, yung podcast. Oo. Yeah, Saan ka na ngayon, sir? Pwede mo makwento, sir? At saka para malaman ng tao kung sino ngayon si Sir Ayer. Right now, I'm connected with QJ Motor, no? Ang kanilang distributor sa Pilipinas is the Bristol Group of Companies. Okay, sila Sir Anthony. Sila Sir Anthony Chua, no? Yung journey ko naman, bakit ako napunta na ngayon sa QJ, no? Early before the pandemic, I was hired by Benelli. Yes, natandaan ko 'yon. Isa ako sa natawag mo noon. So, of course, Benelli was just bought by QJ Motor at that time. And Benelli was handled by Kiway, who is the one handling the overseas sales of Benelli. So QJ Motor is based in China. They bought Benelli. So Benelli brand was the one being sold worldwide. And then, of course, the market is very dynamic. And of course, sinet up ko yung Benelli Group dito sa Pilipinas. So dumami yung dealership niya. But it so happened na nagkaroon ng changes sa China. So nagkaroon ng recession. So bumagsak ang benta ng China mismo. So QJ decided to go out also into the world. And at saka alam ko sir, yung Benelli sir, ikaw din nagpasikat nun sir eh. I mean, alam ko yun sir eh, kasi nung nag-start ka sa Benelli din, nandun ako eh. And then isa din ako sa mga nagtitest nung bike. I think the TRK X, no? Then nakita ko kasi paano mo pinalaki yung Benelli. So at least sir, no, nag-connect pa rin sa kasi isa lang pala yung kumpanya na yun. Nag-connect pa rin kasi of course at that time na parang nakita ko na it's time for big bike already. So for the past several years na ang benta natin is 10 million na motorsiklo and population sa Pilipinas, but yearly we're selling at around 2 million a year. Okay. So, yung mga unang binentahan natin ng XRM, so nag-graduate na sila? Gagraduate na sila into higher CC. So, makita mo, dalawa lang yan eh. Yung mga gumamit ng small bike dati, yung mga tumanda, naging tapulan na ba? So, mag-scooter. Pero yung mga tumanda na gusto pa rin ma-excite, nag-sports bike, nag-sports bike. Pwede pa rin yun, sir? Yung mga kahit matanda na mag-sport bike? Oo, pwede pa rin. So, syempre, yung mga toys for the big boys na hindi nila ma-experience dati, but because of the changes in economy, nagkaroon na tayo ng tumaas na yung earning capacity ng mga rider. So, ganun lang, pupunta sila ng scooter o pupunta sila ng big bike.
timing din at that time noong experience ko during that time with KTM, kay Fabian. Kay Fabian, Sir Fabian. Oo. So si Fabian naman, medyo marami siyang ginawa sa industriya. Nag-launch siya ng mga ginawa niyang mumura, hindi naman mura, affordable. Pero sir, si Fabian, grabe yun sir ha. Oo. Alam mo yung dati na hindi ka makaka-afford ng motor, ng big bike kasi pang small bike ka lang, na-afford mo. Oo. Dahil sa yung sir, yung parang hulugan na Oo, hindi masyadong... yung ginawa ni Fabian, biro mo, Vespa, makakabili ka at 99,000. Grabe, no? Ang Vespa noon, 150,000, 180,000. So then, nakita niya yung KTM na yung 200,000 worth na bike, naging 150, 149. Grabe. So, big changes ang nangyari doon. So, parang nagkakagulo ang Pilipinas nung time na yan eh. At that time, Doon sa... that is 2014, 2015. Oo, nagkagulo ang mga rider nun. So, European bikes what introduced in the Philippines. Kaya nasabi ko, siguro ito na yung tamang panahon na yung mga gumagraduate, bibigyan na natin ng affordable bike, na big bike. Okay. Nung kinausap ako ng Benelli at that time, so nung pinag-aralan ko yung mga bike nila, puro mga 500cc and above. Okay. So, sabi ko, para maging mura to, dapat BOI registered ka. Para ang duty mo mababa. Mas mababa. So, yung savings ng duty, ibinawa sa bike, tapos mura pati ang kanyang pinanggalingan, naging affordable na. At that time, ang norm is for every 1,000, for every 1cc is equal to 1,000 1,000 peso. Oh. So 500cc kalahating milyon. Oh, totoo, totoo. 1,000cc 1,000,000. Okay. But because of Benelli, because of that, di inintroduce namin 500cc at 300,000. So ang laki sir, ang laki talaga. Ang laki nang nabawas. So naging sabi ng mga, oy, pwede na pala akong mag-big bike. Sir, ikaw pala ang nun sir, ng breaker nung yung tag 1,000cc na motor. Imagine mo 1,000cc, 1,000 per cc. Tapos ngayon naging grabe ha. Nakita nyo guys, grabe talaga ang ni Sir Aher, yung participation doon sa motorcycle industry natin. Sige sir, kwentuhan mo pa ako sir ng So, okay, looking forward, the industry will become more dynamic, although maraming changes sa economy, pero it will increase kasi tayo lang ang the last frontier of motorcycle sales in Asia. In the world. Not in the world, but Asia basically. Kasi kung titingnan mo yung neighboring countries natin, medyo saturated na sila. Kunyari, Thailand, 60 million, pero 20 million yung yung nagmumotor. So, marami na rin. Di ba? So, Taiwan, biro mo, 1.9 tao, isang motor. Okay. Thailand, 2 point something, isang motor. Indonesia na 220 million, 5:1. Ang Pilipinas, counting yung tricycle, 12:1. Wow. Pag tatanggalin mo yung tricycle sa population, 20:1. Kita mo yung market na yan. Ngayon, 108 million na tayo. Sure. Diba? So, the potential is still there. Kaya pala sir, napansin ko, ang daming mga motorcycle brand na pumapasok sa Pilipinas. Na sabi nila, naghihirap yung Pilipinas. Pero hindi naman. Kasi dami namang bumibili ng motor. At saka cash pa ngayon. Tsaka cash pa, di ba? Wala pang utang. Nung nilaunch namin yung ATR at 159,000, talagang bestseller. Grabe sir, no? Adventure bike, scooter, 160cc. So, yun naman sinasabi kong changes at marami pang mangyayari. Kasi, ang Europe ngayon, yung population niya lumiliit at wala siya lang masyadong pinapanganak. Kasi yung mga European, ayaw na magkaanak. So, baliktad yung kanilang population. Unlike Pilipinas, dati-rate, 5 sa pamilya, 5. Diba? Ngayon, 4, 3, pero nandun pa rin. Japan, baliktad. Wala nang nanganganak. So, ang population lang, mas maraming matatanda kaysa bata. Tayo, ang median age natin is around 20. Median age ng population. So, maraming bata.
Okay. Maraming magtatrabaho para sa mga matatanda. Ah. So, yun. So, siyempre dahil bata, active ang population. And because of our current issues na yung ating mass transport hindi pa masyadong develop, maraming bentang kotse, ang sikip ng daan. So, para makakuan ko. Kaya nga sikat na sikat ngayon yung Grab, yung yung motor. so, Kaya buhay na buhay yung mga motor buhay talaga. na buhay ang motor. Okay. Buhay na buhay ang motor. Grabe, no? Sir, natulala ako ngayon, sir, sa mga sinasabi nyo. Oo, tsaka grabe talaga. Ang dami kong natutunan. And then, sir, wala na akong naisip na itatanong sa iyo, sir, eh. So, yun. So, ang sir, masasabi ko lang, basically, is tulungan natin yung industriya. Okay. No? So, of course, the law should favor yung itong mga ganito. No? Kasi protektahan yung mga rider. Yes. Hindi natin siya pinagkakaperahan. Tama. No? Hindi natin sila kinukutongan. Kasi palagi na lang, sir, yung mga checkpoint, motor palagi ang alam mo yung siya yung permi maano ba? Saka ang motor ang prime mover ngayon ng economy. Diba? Masyadong dependent na ngayon yung mga delivery, pagkain, lahat. Totoo yan, sir. No? So, without them, we cannot move. Or we cannot move swiftly and diba? Ganda. So, sir, ano yung nakikita mo in the future pa na about sa motor na mangyayari? So based in your experience, parang gano'n. Ganun sabi ko, papunta na tayo ng from small bike to medium bike to big bike, no? Pero siguro yung mga 1,000cc pero malaking market pa rin yung small bike, of course. Malaki yung small bike at saka yung medium. Yung medium. Paakyat. Okay. Kasi as the economy improves, as the mass transport is not yet exhausted na develop, nandyan pa rin yan. And our love for, nag-iiba na rin yung lifestyle natin eh. Yung motor is the extension of our personality na. So, totoo yun. Diba? Marami na rin di ba? Meron na tayong tinatawag na off-road, FJ Moto, although yung... Tapos dami na, sir, eh. Adventure, marami na rin. At saka marami na rin, sir, lumalabas sa ibang bansa na magra-ride lang. Dati wala yun, sir, eh. Tourism. At saka speaking of that, sir, no, pwede kong i-plug muna to, yung ride ko pala sa Himalayas, kasi nabanggit na natin yung riding. Kung sino yung mga gustong mag-ride for next year, available na po tayo sa pwede niyo i-search below yung link natin para doon sa ride natin sa Himalayas for next year. And it's a premium ride. Talagang hindi niyo pagsisihan at saka napakaganda. And ako mismo ang mag-alaga sa iyo sa ride. Okay, so sorry sa na-interrupt ko kayo. Okay. Balik tayo, sir. So yun, marami nang nagra-ride ngayon, marami nang kahit yung iba mga beginners gusto nang dumiretso sa big bike eh. So ano yung masasabi mo diyan, sir, yung may transition yan dapat kasi magkaiba ang handling ng big bike sa small bike. Ayun lang. So of course, ngayon ang tendency dapat talaga magkaroon tayo ng safety riding, no? So yung riding academy ng Honda, we started that earlier pa. Matagal na yon. Ang goal niyan is to teach nga safety riding, no? Hindi pwede yung natuto laking bagay yun, laking bagay. So yun mga development dapat dumami yung riding schools. Kung hindi man lang, at saka dapat regionalize ang implementation, hindi lang dito sa Metro Manila. Kasi ang rider natin, buong Pilipinas na. Yun. So, yung mga grupo-grupo naman, at saka yung mga dealership, siguro they participate also in training new riders, safety riding skills sa mga new riders, para tuloy-tuloy. Grabe. Sir, maraming salamat, sir. And guys, mahaba-haba na rin yung usapan namin ni sir. Pero alam ko hindi pa matatapos to. Kung kaya pa natin maging may extension tayo, sir, for ibang usapan. Ang haba talaga ng usapan na to. Guys, bago ko tapusin, and pasalamat ako ni Sir Aher na binigyan tayo ng time na pumunta siya dito. And malaking bagay to lalo na sa mga viewers natin o ano ang mga nangyayari sa motorcycle industry ngayon. And guys,
Sir, tapusin ko na lang to kasi masarap ng magkape ulit. Oo. And guys, maraming salamat. And then, until next time, thank you for watching. And before that, pasalamat ako sa behind the camera. Of course, Bro Holyo. Nandyan ka palagi. Thank you very much. And until next time, abangan nyo sa next podcast ko. See you. Bye-bye.